Nagpasikat ang estudyante mo sa klase ko kanina, Ami. May pagkasarkastikong balita ni Connie Di Magiba pagpasok nito sa faculty room ng lunch break. Sa'yo rin pala, sabad ni Glo Ortega. Sa klase ko rin eh. Kunot noong nagtanong si Ami, alalang alala. Nagpasikat na paano? Nanggulo ba? Nagyabang, sagot ni Connie. Magkakakula niyon sa kikili-kili sa katataas ng kamay sa recitation. Gusto siya palagi ang gagawa ng board work. Itinuro mo ba sa kanya ang solusyon ng lahat ng exercises sa chapter 1 ng libro namin? May pananumbat na sa boses na katatandang maestra. Aba hindi, mabilis na sagot niya. Ipinaliwanag ko lang step by step yung mga sample problems na nandoon din naman sa libro ang solusyon. Iyong first 3 problems sa exercises, ipinagawa ko sa kanya. Nanood lang ako. Nagawa naman niya on his own. Pagkatapos, sabi ko, subukan niyang gawin yung iba pag nasa bahay na siya. Sagot ni Connie Di Magiba na para bang hindi kumbinsido. Bumaling si Ame kay Glo Ortega. Ano naman ang nangyari sa klase mo? Tanong niya. Ganun din, mapaklang sagot nito. Taas ng kamay. Isa lang ang itinatanong ko. Kilometro na ang sagot. Gusto yata siya na ang mag-lecture. Minumorya na yata yung buong chapter ng 1 libro namin. Hindi pa nakontento roon. Tanong pa ng tanong sa akin ng mga bagay na wala naman sa libro. Gustong isagot ni Ami. Hindi ba dapat lang namang hindi limitado sa nasa textbook ang nalalaman ng teacher? At kung hindi man niya alam ang sagot, anong ang sama na aminin ito sa estudyante at mangakong aalamin sa susunod na pagkikita? Pero hindi na niya sinabi yon. Baka nga hindi siya maunawaan ng mga co-teachers at mapagbintangan pang nagmamarunong. Ningas kugon lang yan, sabi ni Mercy Limyap. Nagpapalapad lang na papel kay Ami. Hindi pa nagkasya sa ganung usap-usapan lang ang mga guro. Nang sunduin ni Tony Boy si Ami ng pasado alas 5 ng hapon, sinalubong pa ito ng mga mapangot niyang salita. Oh, nandito na pala si Wonder Boy, sabi ni Connie Di Magiba. Balita ko naging genius ka yatang bigla ha, Tony Boy, sabi ni Mercy Limya. Nagpantingan-tingan ni Ami. Parang gusto niyang sumagot, makipag-away. Pero ang inaalala niya ay baka masira ang pagtingin ni Tony Boy sa kanya. Siya na nga lang ang gurong may kredibilidad sa binata, sisirain pa niya? Paano na ito? Minadali na lang niya ang pagsamsam sa kanyang mga gamit. Kailangang mailayo niya agad si Tony Boy sa silid na yon. Natatakot siya sa magiging epekto sa binata ng masakit na salita ng kanyang mga co-teachers. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit sa halip na matuwa ang mga ito sa kahangahangang pagbabago ng kanilang estudyante ay parang ikinainis pa niya ng mga ito ang mga bagay na yon. May alam ka rin naman pala, Tony Boy, sabi ni Glo Ortega. Bakit ang tagal-tagal mong nagpakabobo? Sumagot ng binata. Depende sa galing ng teacher, ma'am, simpleng sabi nito. Nakangiti pa ito nang sabihin yon, ngiting parang napaka-inosente. Pero kung susuriin, parang sampal ang mga salitang yon sa lahat ng mga naging teacher ni Tony Boy. Para na rin itong sinabi na panay mga walang kwentang guro silang lahat liban kay Ami. Natameme ang mga maestra. Naisip ni Ami, oh, loko, mabuti nga sa inyo. Sige, tutuloy na kami. Sabi lang niya bago tuloy-tuloy na lumabas kasama si Tony Boy. Nang nasa kotse na sila, sakala niya pinagsabihan ng binata. Pasensya ka na sa mga teachers mo ha, sabi niya. Alam ko, below the belt ang mga parinig nila. Pero easy ka lang din. Huwag mo silang kalabanin, baka lalo ka lang mahirapan. Sanay na ako sa kanila, sagot ni Tony Boy. Basta ang isipin mo, kailangan mong patunayan sa sarili mo na kaya mong panindigan itong sinimulan mo, sabing pa ni Ami. Be consistent. Ang galing-galing mo raw sa mga klase mo kanina eh. Ituloy-tuloy mo na yun. Basta, huwag ka rin aalis sa tabi ko, sagot ng binata. Hindi na sila nagtagal sa pagripaso sa mga lessons ng araw na yon. Kapisado ng lahat ni Tony Boy. Ang ikinagugulat ni Ami pati ang mga advanced lessons para sa kinabukasan ay napag-aralan na rin lahat ng binata.
Hindi ako makatulog kagabi sabi nito. Nagbasa na lang ako. At nakuha mo namang lahat. Natutuwang dagdag niya. Tony Boy, hindi mo pala talaga ako kailangan Kailangan kita. Ikaw ang inspirasyon ko, sabi ng binata. Ang inspirasyon hindi na binabayaran ng 5,000 buwan-buwan, sagot niya. Nakakahiya sa parents mo. Wala naman pala akong gagawin You're doing it all on your own. Para ano pa't babayaran nila ako? Kung hindi kita tutor, papayag ka bang magkasama tayo ng 2 oras araw-araw? Tanong ng binata. Hindi yata magandang tingnan yun, sagot niya. See? Sabi ni Tony Boy. Kaya pag itinigil mo ang pagtututor sa akin, mawawalan na ako ng inspirasyon. Para namang binabayaran mo lang ako para tumunganga sa iyo ngayon yan, sabi niya. Umiling ang binata. Hindi. Marami ka pa rin maituturo sa akin kahit labas na sa lesson sa eskwela, hindi ba? Ha? Nalilitong tanong niya. Nangiti si Tony Boy. Corny na ang mga lessons sa 4th year sabi nito. Ang bagal-bagal pa. Kung ganitong natatapos na natin ang kailangan pag-aralan for the day, baka pwedeng iba naman ang i-discuss natin. Like for example, music. Natawa si Ami. Ano? Music? Sagot niya. Nako, Tony Boy, yan ang kaisa-isang subject na bupul ako. Talagang wala akong alam sa music. Hindi ka mahilig? Parang hindi makapaniwalang tanong ng binata. Mahilig akong makinig, sagot niya. Pero hanggang pakikinig lang. Hindi ako marunong kumanta o humawak ng kahit na anong musical instrument. Wala rin akong alam tungkol sa mga nota at kahit sa mga classical o pop compositions. Wala kang makukuha sa akin dyan. Ang importante, mahilig ka, sagot ng binata. Pwede mo bang mapakinggan man lang ang ginawa kong komposisyon? Gusto ko lang marinig ang reaction mo. Tumaas ang kilay ni Ami. Marunong ka mag-compose ng kanta? Manghang tanong niya. Ngumiti ang binata. Pag-emotional lang ako, sagot nito. Dati, kapag nalulungkot ako, ngayon naman dahil inspirado ako. Sige nga, parinig, sabi niya. Alistong tumayo si Tony Boy. Kukunin ko lang ang gitara ko sa kotse, sabi nito. Ihahanda ko na rin ang merienda natin, sagot niya. Pagdating niya sa kusina, nagtanong si Amelita. Wala pang 6:30. Maaga yatang break niyo ngayon. Tapos na kami sa lessons niya hanggang bukas, Mami. Sagot niya habang kinukuha mula sa freezer ang 1 galon ng ice cream na siya namang dala ni Tony Boy kanina. Nakakatuwa nga pinag-aralan na pala niyang lahat kagabi sa sarili lang niya. Magaling naman pala si Tony Boy. Di, uuwi na siya pagkakain? Tanong ng matrona. Hindi pa, sagot niya, habang inaayos ang isang tray ng ice cream kasama ang scoop, 2 tasa, 2 kutsarita, 1 platitong lady finger cookies, 2 baso ng tubig at napkins. Iparirinig daw niya sa akin ang kantang ginawa niya. Biruin mo, Mami, marunong pala siyang mag-compose. Natawa si Amelita. Hoy, Ami, huwag mo sabihin nagpapanggap ka na ring music teacher. Kantsaw nito. Natawa rin ang dalaga. Si Mami naman, aminado naman akong nangangamote ako sa music. Sinabi ko nga rin yun sa kanya pero makinig lang daw ako Kailangan daw niya ng opinion ng isang simpleng tagapakinig lang, hindi ng isang music critic. Napailing ang ina. Magimik yung estudyante mo, sabi nito. Pagbigyan mo na, Mami. Alam mo, sa tingin ko kasi, mali ang naging handling sa kanya ng mga naging teachers niya. May kutob akong hindi lang siya matalino. Posible pa ngang gifted din siyang tulad ko. Baka nababagot siya sa takbo ng pag-aaral sa tradisyonal na eskwela kaya siya nagkaganoon, nagluko. Baka rin naman masyado bong na-overestimate yung alaga mo, paalala ni Amelita. Well, maaring ang it's too soon to tell, amin niya. Pero mapapatunayan ko rin sa inyong lahat, hindi ordinaryo si Tony Boy. O hala, matutunan na yung ice cream ninyo, pagtataboy ng ina. Ay, sabi niya nagmamadaling dinampot ang tray. Nag-aayos si Tony Boy ng mga kwardas ng gitara nang pumasok siya. Kumain muna tayo, sabi niya, bago matunaw ang ice cream.
Bakit naman inilibas mo pa ang buong half galon? Sabi ng binata. Hindi ko naman dinala yan para lang sa atin. Para din sa pamilya ninyo yan. Baka matunaw nga lang dito sa labas. Kaya next time, huwag ka nang magdadala ng marami. Gaya rin nung pizza kahapon, saway niya. Nahiya tuloy sa'yo ang parents ko. Dapat nga ako na lang ang magpo-provide ng snacks natin, hindi ba? Lambing ko lang naman yan sabi ni Tony Boy. Nakatingin ito sa kanya na parang batang napagalitan at nagtatampo. Umiwas ng pagtingin si Ami. Inasikaso niya ang pagsasali ng dalawang malalaking scoop ng sorbetes sa tasang para sa binata. Iniabot niya ito kay Tony Boy kasama ang kutsarita at napkin. Tamang-tama, sabi niya. May lady fingers pala kami, pang terno. Kumuha ka ha. Nang kunin ni Tony Boy ang tasa, nagabot ang kanilang mga daliri. Mabilis na binawi ni Ami ang kamay niya. Sige, kukuha na lang ako ng para sa akin at ibabalik ko na ito sa freezer. Sabi niya para matabunan ng pagsasalita ang kakaibang tensyong nadarama. Alam niya, nararamdaman niya na nakakatitig pa rin si Tony Boy sa kanya. Pero hindi niya ito sinulyapan man lang. Pagkakuha ng kaunting ice cream, dinala na niya ang galunan. Sandali ha, kain ka lang. Paalam niyang hindi pa rin tumitingin ng diretsyo sa binata. Mami, para daw pala sa inyo to, sabi niya kay Amelita sa kusina. Ipinasok niya sa freezer ang galunan. Bahala na kayo riyan ha, dagdag pa niya. Sabihin mo salamat, pahabol ng ina. Thank you raw, sabi ng mami ko. Bungad niya kay Tony Boy. Nakita niyang naubos na nito ang kinakain at ngayon hawak na uli ang gitara. Hinihintay siya. Ang bilis mo namang kumain, sabi niya. Sige, hintayin mo na kitang makatapos, sabi ni Tony Boy. Huwag kang magmadali. Pero, syempre, minadali rin niyang pagkain. Hindi na nga siya nagkukukis. Game, sabi agad niya pagkainom ng tubig. Nangiti si Tony Boy. Sana, huwag kang magkaka-indigestion sa kanta ko, pagbibiro niya. Sinimulan mo na't kanina pa ako in suspense, sagot niya. Pinasadahan ng binata ang gitara. Doon pa lang natigilan na si Ami. Magaling palang tumugtog ng gitara si Tony Boy. Magaling mag-plucking. Mellow ang dating. Napaka-romantic. Swabe rin ang pasok ng tinig ng binata. Malamig, bahagyang namamaos sa emosyon. Dati, tulog man o gising, wala akong nararating. Walang ginustong pangarapin, ngunit minsang natulala. Natuon sa isang tala, diwa kong uhaw sa pagtingin. Tala sa umaga, isang dilag, anong ganda. Ako ba'y nangangarap ng gising? Puso ko'y sumasamo, tala ng pangarap ko. Huwag ipagkait yung ningning, silayan ng abang ito. Lunasan ang pighati ko, ulilang pagsinta ay kupkupin. Habang buhay panata ko, ilaw ka sa aking puso. Hindi kailanman lilimutin. Mahal kita. At pagkatapos ng dalawang huling salita, unti-unti nang tumila ang mga notang nagmumula sa gitara at sa mga daliri ni Tony Boy. Pero nananatili itong nakatitig kay Ami na tulad ng ginawa nito habang kumakanta. Siya naman nanlalambot na. Nakapako na lang ang kanyang paningin sa mga daliri ni Tony na nakapatong sa gitara. Alam niya kahit hindi diretsahin ng binata na ang mga otitik ng kantang iyon ay patungkol sa kanya. At nakaka-inlove namang talaga ang pagkanta ni Tony Boy. Nagustuhan mo ba? Tanong niya. Napilitan siyang magtaas ng paningin. Maganda, sabi niya. Ang ganda-ganda. Nangiti ang binata. Kagabi ko lang ginawa yan, sabi nito, pagkagaling ko dito. Napamaang siya. Oo, hindi makapaniwalang sabi niya. Ngayon lang ako nakapagsulat ng positibo, sabi pa ni Tony Boy. Yung dahil inspirado, hindi yung dahil depressed. Kumunot ang noo ni Ami. Nade-depress ka ba? Tanong niya. Akala ko, ikaw itong tipong lalaking relaxed, laging masaya, cool na cool. Yun ang gusto ko mangyari, sabi ni Tony Boy. Pero mahirap kung empty ang buhay mo. Pwedeng mag-good time, pero pagdating sa kwarto,
Pag nag-iisa na, wala. Gitara na lang ang napagbubuntunan ko. At least productive pa rin ang outlet mo, sabi niya. Creative pa. Pag narinig mo yung mga una kong sinulat na kanta, baka magiba ang isip mo. Natatawang sagot ng binata. Panay hard rock ang mga yun eh. Ngayon lang ako gumawa ng tahimik na kanta. Ganun ba? Natatawa rin sabi niya. Nako, hindi yata ako marunong mag-appreciate ng hard rock. Yun lang talagang hindi na maabot ng pangunawa ko. Huwag mo na piliting abutin, sabi ni Tony Boy. Dito na lang ako sa pinakahuli mong kanta, sabi niya. At muli, nagtama ang kanilang paningin. Si Ami na naman ang unang umiwas. Tumingin siya sa kanyang relo. Wala pang 7:00. Baka gusto mo umuwi na maaga, sabi niya. Itinataboy mo na ako? Tanong ni Tony Boy. Hindi, mabilis ng tanggi. Hindi naman, baka lang kako gusto mo. Kung pwede nga lang mag-extend pa ako, sabi ng binata. Pumuntong hininga siya. Ano pa ba ang i-discuss natin? Tanong niya. Kabisado mo na ang lessons mo. Lamang na lamang ka sa akin sa musika mo. What else? Kinukwentuhan mo na lang ako ng tungkol sa'yo, sabi ni Tony Boy. Sa akin? Kunway natatawang sabi niya. Ano naman ang relevance niyo sa pag-aaral mo? Inspirational, sagot ng binata. Hindi ba? Saglit siya nag-isip bago pumasok. Okay, sabi niya. Pero kailangan kwentuhan mo rin ako tungkol sa sarili mo. At ayokong marinig yung panay kalokohan mo lang ha. Gusto ko yung kung ano ka talaga. Kung bakit mo ginawa ang mga yon. Kung ano pa ang ibang bahagi ng pagkatao mo. Ano naman ang relevance niyo sa pagtuturo mo? Pabirong tanong ni Tony Boy. Aba, kailangan ko makilalang mabuti ang estudyante ko para mabigyan kita ng tamang guidance. Hindi ba? Sagot niya. Deal, sabi ni Tony Boy. At bago umuwi ang binata ng gabing yon, marami na silang nalaman tungkol sa isa't isa. Bagay na lalong nagpatibay ng kanilang ugnayan.